Alam niyo, kahapon kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na nila. Alam niyo, kahapon OMG mga kababayan, takot at nanginginig na itong balager ni Marcos Jr. Ano kaya ang nangyayari dito mga kababayan at ang gulo at ang matinding tensyon na nagaganap sa Mindanao ngayon mga kababayan na pipintong sumiklab. Naku po, ano kaya ito? Panoorin po natin ang buong detalye ng bidyong ito nang inyo pong maintindihan kung ano po ang ating pag-uusapan. Mga kababayan, hindi na po tayo magpapatagal. Ito pong mamang ito ay isa po itong matindi po kung bumira at bumanat kay Senator Robin Padilla at Senator Marcolita at mga INC at mga kamusliman. Naku po, mukhang nakahanap na ng katapat itong balager ni Marcos Jr. at nagmamakaawa na po itong mga kababayan. Naku, hirap na sa buhay at nagpapansin na ito kay Marcos Jr. Panoorin natin tong video na ito mga kababayan. Ito muna, punta muna tayo rito sa isang detalye. Ay namumuong tensyon ngayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil hindi umano sinusunod ng administrasyon ang mga napagkasunduan sa Mindanao Peace Process. Dahil dito, libo-libong Bangsamoro ang lumahok sa isang malawakang kilos protesta sa Cotabato City. Si Almar Forzuelo magbabalita. Aabot sa mahigit 400,000 Bangsamoro ang nagtipon-tipon sa Bangsamoro Government Center sa kahabaan ng Gutierrez Avenue sa Cotabato City araw ng Huwebes, Hunyo 25. Layunin ng pagtitipon na iparating sa pamahalaan ang kanilang mga panawagan kaugnay ng umano'y mga katiwaliang nangyayari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa opisyal na pahayag ng Recover BARM Now, sinabi ng grupo na hindi umano nasusunod ng kasalukuyang administrasyon ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB at ang Bangsamoro Organic Law. Binigyang diin ng grupo na nais nilang mabawi ang BARM mula sa mga umano'y pang-aabuso. Panawagan din nila ang ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro at ng Bangsamoro Organic Law. Kasama rin sa kanilang panawagan ang pagpapaalis sa mga tinatawag nilang oportunista sa Bangsamoro. Hiniling din nila kay Special Assistant to the President Antonio Lagdameo na huwag makialam sa BARM elections. Kung bakit to recover, kasi nga dahil kami ay stakeholders po, no? Lumahok ko kami sa plebisito para magkaroon ng ma-establish ang Bangsamoro Autonomous Regional Government matapos maaprubahan yung panukalang RA 11054 o yung Bangsamoro Organic Law, na kung saan ay mula noong nagkaroon ng na-establish ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at matapos maupo si Haji Murad Ibrahim o si Kagi Murad at napalitan noong nakaraang taon, nakita na namin na hindi na yata naaayon sa itinatadhana ng Bangsamoro Organic Law at ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro yung pagtalaga sa bagong punong ministro ng BARM. Sunod-sunod po yung mga pangyayari niyan. Nung tinanggal si Kagi Murad, pinalitan na rin ang ilang mga miyembro ng MILF doon sa Bangsamoro Transition Authority. Nanawagan si Dato Abdelwin Dat Sangkula, tagapagsalita ng Recover BARM Now, sa pamahalaan na agad tugunan ang kanilang mga hinaing. So nakita ho namin dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari ng pagtanggal ay napag-isipan ng ilang mga kasama natin dito sa rehiyon ng BARM, lalong-lalo na ang mga miyembro din ng mga MILF at mga CSOs, mga academe at iba't ibang sektor ng kababaihan at kabataan na kailangan na natin ilabas yung mga hinaing na ito at maparating sa national government na hindi na nararapat yung mga ganitong mga pagtatanggal sa mga pamunuan ng MILF sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, sa panayam ng SMN News kay former Defense Secretary Norberto Gonzales, sinabi nito na malaki ang pananagutan ng kasalukuyang administrasyon kung bakit nagkakaroon ngayon ng kaguluhan sa BARM. Precisely. Hindi naman mangyayari yan kung hindi sila inuutusan o kaya kinakasapakat ng mga nandito sa taas.
Kaya ganyan na nangyari. Yun ang naging kamalian ng ilang leader ng mga Muslim natin na ang kanilang mga namumuno, pinagtiwalaan nila ay nakisali sa pagdanakaw, paguluhan. Kaya ngayon, anong tingin sa kanila tuloy ng Malacanang? Utusan, hindi sila hindi, tama kanilang sinasabi. Hindi sila kinukonsulta. Basta ang inilalagay sa pwesto ay yung mga katulong sa pagdanakaw. Yan ang napakasaklap na nangyayari sa BARM ngayon. Binigyan din ng dating kalihim na ang kasalukuyang namumuno sa BARM ay nagpadala at sumali umano sa malawakang korupsyon na nangyayari sa bansa. Pumayag sila na masali sa pagdanakaw. Alam mo yung BARM natin, isa yan sa para bang ginawang laundering ng mga perang ninanakaw dito sa kabanampayan natin. Napasama sila dyan, kaya magulo yan. Ayon pa kay Gonzales, dapat balikan ng mga Bangsamoro ang sakripisyong kanilang pinagdaanan upang makamit ang kapayapaan at hindi magpadala sa korupsyon. Kasi napakalungkot, napakalaki ng sakripisyo tapos nasabit dito sa pagnanakaw at kaguluhan nangyayari sa buong Pilipinas. Kaya isa sila sa nararapat na pag-usap-usap. Tingnan nila, reviewin nila yung bakit sila nag-revolusyon ng araw. Kaya lang, pag-aralan lang mabuti, tingnan nila. Hindi ko sinasabi na mag-revolusyon sila uli. Pero dapat ilabas nila ang kanilang pag-iisip tungkol sa ano ba ang nangyari. Bakit nagkaganito? Sa huli, nilinaw ng Recover BARM now na hindi sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang tunay na kapayapaan. Ayon sa grupo, maaari pang masundan ng iba pang mga kilos protesta ang kanilang isinagawang pagkilos ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung Ayan mga kababayan, kung mapapansin ninyo, itong video na ito ay masasabi nating luma na nangyari po ito noong July 25 ayon sa balita. Pero alam nyo ba mga kababayan na nagkakakunik-kuniktado na ito ngayon sa pangyayari ngayon sa Mindanao? Naalala nyo, nakaraan lang, di ba? Itong si Makakuwa na linagay na Malacanang para maging interim prime minister ng BARM ay sinibak ng grupo ni Alhaj Murad ng grupo ng MILF, no? So ngayon, hindi na siya ngayong kasapi dito sa ng MILF. Tapos sumunod na pangyayari mga kababayan, ito na. Ito na yung mga sumunod na pangyayari. After noong pagkasibak ni Makakuwa mga kababayan, mayroon pong nakakagimbal na pangyayari. Ito mga kababayan. Itong August 15 lang nangyari. Tinadtad ng mga bala ang tatlong sasakyan na kabilang kumboy ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdurrahman Makakuwa. Ito po yung sinasabi natin mga kababayan. Well, salamat sa Diyos, ligtas naman po siya, no? Hindi naman po siya tinamaan. Pero yung kanya mga bodyguard yata tinamaan mga kababayan. No? Ito po ay nangyari, no? Yan po ang picture. At balita po ito nung nakaraang araw. At kung titingnan ninyo mga kababayan, ito po Chief Minister Abdurrahman Makakuwa. Interim po siya mga kababayan. Siya po ngayon yung Bangsamoro Interim Chief Minister. Ito po ay dito sa MILF na 'di ba may video tayo noon na nakaraan na sinasabi nga 'di ba na itong si Makakuwa, no, ay bata ni Marcos, no? Naglagay si Marcos ng bata diyan sa Mindanao. Ito nga 'yon, si Makakuwa mga kababayan. So ngayon, may nangyari nung nakaraang araw lang. Ito yung pamamaril. Pero bago mangyari ito mga kababayan, tinibak muna itong si Makakuwa diyan po sa MILF, no? Sa grupo po ng MILF nila Alhaj Murad. Now mga kababayan, ano mga kinakaugnayan nito? Naalala ninyo dati na may balita din bago itong pagsibak kay Makakuwa sa MILF at bago itong pagkaroon ng pamamaril dito sa sasakyan at kumboy ni Makakuwa. Naalala ninyo yung mayroong pinarulan si Marcos, itong dati ring ARM. That time, hindi pa BARM. ARM pa lang ang tawag. ARM governor na si, ano ba yung pangalan nun? Nakalimutan ko, no? Pero sa mga nanonood sa akin, di ba, nandun yan. So, kinukunikta ko talaga mga kababayan. Ano kaya ang magiging kunik? Sa ngayon, wala pa, no?
wala pa. Pero sa nakikita ko mga kababayan, kung nga ito ay panahon ni Marcos, no? Na ito ay mayroong tinatawag na multiple life sentence yata eh. O life imprisonment, so habang buhay or ilang taon na pagkabilanggo. So mayroon siyang multiple na ganong klaseng imprisonment, so matagal dapat ang kanyang pagkakulong. Pero bakit tila parang nata-timing dito sa ganito na pong pangyayari ngayon sa Mindanao na tulad nito, naglagay si Marcos nitong si Makakuwa, tao niya, di ba? Tapos biglang mayroong pa-ambush mga kababayan. At ang latest ngayon ito. Ito ang latest ngayon diyan sa Mindanao. Tanungin ko nga kayo kung ano po ang ibig ipahiwatig nito mga kababayan. Ito. Mayroon pong balita kahapon lumabas. Ito, balita ito ng Daily Tribune. DOJ government not obliged to fund farm infrastructure. Ito na. A ruling recently issued by the Department of Justice DOJ stated the national government is no longer obliged to provide additional funds to support the infrastructure and development projects in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. After the law that mandates it has already expired. Ayan mga kababayan. So mayroong ganitong lumabas na balita. Ano-ano kaya ang nagiging kinaugnayan nito? Ang mga nag-comment, may mga nagsasabi, if that's the case, then the BARM is also not obligated to remit national government. Bla di ba? Ang dami na pong mga comment. Sabi ng iba, kung ganon, hindi na rin magre-remit ang BARM. Sabi naman ng iba, buong Mindanao na, di ba? Yun ang sabi ng iba mga kababayan. At hindi na rin magre-remit ang buong Mindanao. Tingin ko mga kababayan, ewan ko lang ha, pero sa tingin ko, pag ganito ang gusto nilang palabasin na hindi na bibigyan ang BARM, pero sa tingin ko mga kababayan, hindi pa naman po ito lahat. Siguro particular lang ito dito sa na-expired. Ayun no, mandates that it has already expired. Parang isa pa lang po itong kapiraso, no? Hindi pa po ito pangkalahatan. Kaya wag po tayo masyado magpanik agad mga kababayan. Pero kahit nga kapiraso pa lang ito, hindi pa ito kabuuan ng maaaring pondo dyan sa BARM, mga kababayan, ay hindi naman natin nilalahat, no? Or sinasabi na po ng iba na tagal na talaga, di ba, yung Mindanao gustong humiwalay sa Pilipinas. Paano mga kababayan kung ito, senaryo lang ha, analysis lang, hindi ko naman sabing nangyari. Paano kung panggugulo nila dyan lalo't ngayon mayroon na pong farm, may autonomy na po sila dyan. Kung magsanib po yung lahat ng taga-Mindanaoan at ang farm at talagang lalo't hindi sila bibigyan naman ng pondo dyan at lagi naman pong api sa mga pondo. Katulad lang po ng Davao City. Wala na nga pong pondo binibigay dyan si Marcos Jr. Yan pa po ang sinisisi lagi. Yan palagi ang gusto niyang sirain. Wala na nga siyang binibigay na pondo, di ba? Paano kung magsanib na lang ito lahat, mga kababayan? Lalo na mga taga Mindanao, pagtatanungin malaki talaga ang sinasabi nila. Dahil sinasabi nila, matagal na silang api, di ba? Yan po. Ano kayang kinaugnayan ng mga ito, mga kababayan, sa tingin ninyo? Sa tingin ninyo, may malaki kayang kaugnayan ito dito ngayon sa nagaganap sa Mindanao? Saka yung pagpapalaya doon sa dating ARM governor. Abang-abangan natin yan mga kababayan. Ha? Abang-abangan natin yung mga balita na yan. Samantala, may isang balita dito mga kababayan. So, papasukin muna natin itong balita na ito. Mukhang nagpaparamdam na kay Boyeng ang kalikasan mga kababayan. Ito, patalasas muna natin ha. May balita po rito ang SMNI News Online. Panoorin natin. Ayan no, mga kababayan, ang lakas po ng hangin sa harapan po ito ng ombudsman kay Boyeng Rimulya. Binabayo ng malakas na hangin at ulan ang labas ng Office of the Ombudsman dahil sa sama ng panahon ngayong Lunes, Agosto 17.
Di kaya ito mga kababayan, pagpaparamdam na ito kay Boyeng. Sa tingin ninyo mga kababayan. Kasi di ba, ayaw na nila magpaimbestiga sa flood control. Sabi ng kalikasan, hindi, mag-imbestiga ka Boyeng. O ito pa mga kababayan ha, para sabihin ko sa inyo, mukhang nagpaparamdam na talaga ang kalikasan. Di ba mga mahihirap lang ang sumisigaw sa kalsada, nagrarally dahil nga sa matinding pagbaha or corruption na ginagawa nitong mga taong ito, kung kaya't nagkakaroon ng matinding pagbaha, mahihirap lang. O ito ngayon, sabi ng kalikasan, hoy mga oligarko, magsigising kayo. Ito, sabi ng kalikasan, ayan no. Ito po mga kababayan ay video po ito ng DZRH. Sabi dito, iniilagan na ng mga motorista ang bahaging ito ng Buendia Avenue sa Makati City dahil sa may kataasang baha sa lugar. Mangilan-ngilan na lang ang nagtatangkang makatawid sa area. Ayan mga kababayan. Sa Makati na po ito, sa Buendia na po ito mga kababayan, ito na po yung lugar ng mga oligarch. O ito pa. Ayan. Sa Makati din yan. Basahin natin ang caption. Nagbistolang dagat ang tapat ng Makati Central Fire Station sa Mayapis Street, kanto ng Senator Hilpuyat Avenue dahil sa baha. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta. Yan. So ang masasabi ko lang dito mga kababayan, sabi ng kalikasan, oy, kayong mga oligarch, mag-rally na rin kayo. Or kaya utusan nyo na magpa-imbestiga ang mga bata ninyo sa Kongreso at sa Senado. Yan po yan mga kababayan. Diba? Ano sa tingin ninyo? Andyan na po mismo sa mga business district, sa mga lugar ng mga oligarko ang baha. Nagpaparamdam na po ang kalikasan. Aba, matuto na kayo makiramdam, mga sir. Ha? Matuto na kayo makiramdam. Ito, speaking pakiramdam mga kababayan, ito naman, saan ito? Kuha ito, Daily Tribune, Metro Manila, Monitoring, Monday, Flood. Ayan, sa MBI. MBI, matibag. Punta-punta ka sa Davao eh. Ayan, itong lugar mo, baha din. Hirap na mga tao. Ayan no, ito, harapan to ng ni Matibag. Ito, baha na to. Bahain talaga yan dyan mga kababayan. Ano na? So nagpaparamdam po dahil ayaw po nila no? Ayaw na po nila magpaimbestiga. Ito pa po mga kababayan, no? Yan. Espanya, Manila, baha. Ayaw po kasi nila magpaimbestiga kaya sabi ng kalikasan, mag-imbestiga na kayo hoy mga gonggong. At ayaw nyo magpaimbestiga. Ayan, no? Paano ka magsasampa ng kaso kung tutak nila ang ombudsman? Ang NBI asawa nung sasampahan mo, saan ka pupunta? Ang DOJ tao rin ni Boying Remulla, yung natira ron. At tao niya yan sa Cavite Province. So, yan ang problema po, Ma'am Corina, Sir Willard, sa sitwasyon natin ngayon. Lahat ng dati nating tradisyonal na masusumbungan ay na-capture na ng ehekutibo. Kita nyo mga kababayan, capture na talaga ng ehekutibo ngayon ni Marcos, di ba? Ang mga masusumbungan sana natin. Bueno, speaking masusumbungan mga kababayan, eto na. Panoorin muna natin tong video na ito ni mamang ito. Alam nyo, kahapon kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na nila. Paktay kadiha, na-trace na daw ang kanyang lugar mga kababayan. Kaya natakot na daw ang kanyang asawa. Ito pa, ito yung kanyang mas mahabang video, panoorin nyo mga kababayan ha. Nagbigay po siya ng 14 pesos. Salamat. Mabili na din niya ng sigarilyo nakalimutan ko. Di nga pala ako nagsisigarilyo. Kala ko nagsisigarilyo ko. 14 pesos kasi tag-7 yung Marlboro eh. Namulubay na sa ugag Alam nyo, kahapon Lasing yata, no? kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung area ko, kasi nagpasa sila na mapa.
Alam niyo yung apps, pinakita sa akin yung sa Messenger yung area ko na talagang totoong nakita na niya. Kaya yung asawa ko, gustong umalis. Sabi ko, maghintay, baka may tumulong sa atin na, di ba? Pero wala eh. Kaya, yun, hindi ko alam saan siya na naghagilap ng pera para makaalis sila. Kaya, huwag yun nagsubukan yung ginagawa ko kung meron mang gustong sumubok. Mahirap ang maging katulad ko na lumalaban para sa bayan. Pwede Sa bayan yung ka mo. pamilya mo, yung anak mo, asawa mo mawala sa'yo. Baka sa bayan, sir. Madadala sa tako. Pero kung ito yung aking magiging karanasan sa aking tatanggol kay PBBM, buong puso kong tatanggapin. Yan ha, tagapagtanggol siya ni BBBM ha. Huwag ka mag-alala, Sir PBBM, hindi ako magbabago. Sa'yo ko, Sir Romualdez. Ay, Sir Hindi Romualdez. magbabago. Hindi siya Kahit magbabago. hindi nyo ako pinapansin, kahit, di ba? Yeah? Nagmamakaawa ng gunggong oh. Kaya mga kababayan, bukas abangan nyo ako. Walang nagbigay. Walang nagbigay daw kayo. Walang nagbigay. Walang nagbigay ng tulong sa akin dun sa Kasing na yata no. kahit hindi magbigay si PBBM, si Sir Romualdez, tuloy tayo. At kung ito ay pagsubok para sa akin, go. Sige, hanggat gusto niyo ako subukin. Hanggang sa mamatay ako, go. Walang iwanan, mga tol. Walang iwanan. Walang iiwan kay Bugay na. So ibig sabihin mga kababayan, talagang nag-aantay talaga siya ng bayaran siya. Ba? May iba pa itong mga video eh. May iba pa itong mga video na napanood ko, hindi ko na lang na isala dito. Mayroon siya sinasabi na baka naman mapansin ako, 'di ba? Obvious na obvious talaga mga kababayan na ito, kaya ito nagba-vlog. Dahil nga po sa may inaabangan, may inaantay talaga siyang bayad, 'di ba? At mukhang napapasubo siya ngayon mga kababayan dahil dito, no? Panoorin natin itong mga video na ito. Mukhang napapasubo siya dito mga kababayan. Pero may ibang leader ng mga tawag nito, mga muklo, ang tawag namin sa mga tolonggis na Muslim, muklo. Yan ang itawag ninyo sa mga Muslim na sumasama sa mga rally-rally at gumagawa ng muklo. Yan ang tawag natin sa Sumasama kanila. lang sa rally? Walang pinagkaiba yan doon sa isang reliyon na imbis na iglesia ang tawag, igling. Yan, igling ang tawag namin sa mga yan. So ngayon, para maintindihan po ninyo at para tayo po ay makapagbigay ng magandang komento, eto't panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan ang video pong ito. Siguro, si Wintol po, hanggang daldal na yan. Hindi totoo kung ano mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Kalkalin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya, subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban. Ready na kami, handa na kami mga kapatid ng mga Muslim para ipaglaban. Ayan ang mga kababayan, pakinggan niyo. Mamamayan Pilipinas. Damay-damay tayo sa pangyayaring nakawan ng kaban ng bayan ngayon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Muslim, pati Christian. Lahat. So yun mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, ako ay natatawa na lamang po sa mga leader ng Muslim na to. Hindi po to pangkalahatan na leader ng Muslim ha. Ito pong tolongges na ito, itong nagsasalita na ito. Ito po ay naghahangad kasi ito ng posisyon na pinaimbestigahan ko yung taong ito. Itong muklo na ito ay talagang mukhang pera pala talaga to, no? At gusto niya siya yung may kapangyarihan. Ngayon, dahil itong tao Ang tindi ano? Pinaimbestigahan ko itong taong ito. Kani-kanina lang, nagmamakaawa ka na.
no, na may manglimos sa iyo, 'di ba? Ngayon, sabi mo, paimbestigahan mo itong taong ito. Kani-kanina lang takot na takot ka kung umalis na nga yung asawa mo, 'di ba? Kasi nga na-detect na kayo ang lugar mo diyan, no? Sasabihin mo ngayon, pinaimbestigahan mo, saan ka kumuha ng pera? Huwag mo sabihin na kung may koneksyon ka sa mga sundalo, sa mga NBI, or sa mga pulis. Oh. Ngayon, kung may koneksyon ka, alangan susunod sa iyo kaagad yung mga NBI at mga pulis at mga sundalo. 'Di ba mga kababayan? Unless kung may kumpas doon sa taas, sa mga nakakataas doon sa mga sundalo, sa mga pulis, sa NBI. 'Di ba? At least kung magkadikit kayo. Kasi kung susundan natin ang logic at argumento nitong mama na ito, mukhang kung wala man siyang mga koneksyon sa mga intelligence na opisyal sa ating bansa, may pera siya para mag-private investigation, magbayad. Dahil takot nga siya 'di ba? Di nga siya makaalis Pero Baymar, paano naman nagkapera ito? Namamalimos nga nung isang 'di ba, isang video. Syempre lang 'yan. 'Di ba nga, sabi niya, nagpapapansin nga siya, gusto siyang nag-aantay nga siya ng bigay ni Marcos at saka ni Romualdez. Baka nabigyan na, mga kababayan. Hindi natin alam baka lang. Hindi natin alam kung baka nabigyan or hindi. Or baka kulang pa kaya maingay pa 'to, 'di ba? Hindi natin alam, mga kababayan. Pero ito, yan sa mga banat mo na yan, mayroon na ngayon nakapansin sa'yo. So, may nakapansin sa kanya, mga kababayan, at ang matindi nito ay hindi lang basta yan, napansin. Talagang may kaso si Gago, mga kababayan. May kaso siya dito, no? Sana ba yung picture? Mamaya hanapin ko. Ito muna, panoorin muna natin ito na nakapansin sa kanya. Assalamualaikum. Magandang araw po sa lahat. Panawagan po ito sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Tausug, Maguindanao, Iranon, especially sa mga Maranao. Ayan na. Panawagan po ito para sa inyong lahat. Antingin po ninyo ang kupal na ito. Antingin po natin. Aktay ka diha, may nananawagan ng hinahanting ka na. Kaya siguro, mga kababayan, takot na itong ugok na ito. Dahil nga po sa mayroon na pong mga matatapang na mga Muslim, no, na hahanting sa kanya. Ito, tuloy natin, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin kasi sa sobrang kayabangan mo Oh. Ito. Ilibing po natin ang buhay. Viral na po ito. Ang pangalan nito, mga kapatid, mga kaibigan, ay si Danilyn Baksal. Mga kababayan, disclaimer muna, video po ito na dito po galing sa Kuya Bobby. Oo. Hindi po natin 'to sinasabi dito Reaction lang po ito dito sa mamang ito kung paano niya po babuyin ang mga kapatid natin mga Muslim, si Senator Marcolita, si Senator Robin Padilla, no? Ito pong mamang ito kanina na nagsalita ay mayroon po sa kanyang umamon ngayon. Ito pong mga kapatid din natin na mga Muslim. Yan po. Nandiyan sa baba. Basahin nyo. Danilyn Baksal, ang kanyang Facebook page. Kaya pala na-trace na siya. Tiningnan po natin. Vlogger po ito. Bagong vlogger lang ito kasi yung followers niya nasa 6,000 kilang. Ito po ay anti-Muslim, anti-Sara Duterte, anti-Iglesia ni Cristo. Ito, tingnan niyo itong pagmumukha na ito. Ito po ay matabang lalaki na ito. Ang pangangatawan nito ay parang baboy. Ang pangangatawan nito. Ang kulay na ito ay parang baboy din. Parang baboy ang kulay na ito. Tingnan nyo. Lahat ng kanyang content, mga content ay tiningnan ko. Itong taon na ito, gumagawa ng ingay para maging sikat. O sikat ka na ngayon, viral ka na ngayon. Viral ka na ngayon, Danilyn Baksal. Hindi natin alam kung anong palayaw nito Pero ang alam kong palayaw nito baboy damo. Kasi nandiyan siya sa mga tingnan niyo nasa siya nasa lansangan Ang dami mga damo sa likod niya. Diyan sa makikita niyo.
Eh, ang palayaw nito, baboy damo. Naku, baboy. Baboy damo na tumaba. Ha? Tingnan nyo, ang ingay-ingay mo. Patingin Lahat ng pala yan. lumalabas sa bunganga mo, ang baho ng bunganga mo, ang talas ng mga dila mo. Paano mo naisip na sabihin mo lahat ng mga Muslim ay pari-parihas? Oo, may binanggit ka doon sa video mo, doon sa gitna, at doon sa katapusan na hindi pari-parihas sa mga Muslim. Hindi lahat ng mga leader ay pari-parihas. Galit ka dito, di ba? Dito sa kapatid namin Muslim, ito. Dahil doon sa banat niya kay Erwin Tolpo. Anti-Muslim to eh. Kasi si Ruben Padilla ang binanatan nito eh. Dinipinsahan nito si Erwin Tolpo. Mm. Binabanatan niya lahat ng mga kalaban ni BBM. Especially kay Sara Duterte, Ruben Padilla, si Bongo. Halos lahat ng mga kalaban ni BBM sa politika. Binabanatan itong tao na ito. Kupal nito eh. Kung murahin mo ang mga Muslim, parang walang wagas Ngayon, feedback sa'yo. Viral ka ngayon sa lahat ng mga Muslim. Patay ka diha. Viral ka ngayon sa lahat ng mga Muslim. No? Viral ka ngayon sa lahat ng mga Muslim. Halos lahat ng mga Muslim. Panawagan natin to sa lahat ng mga Muslim. Tausug, Maguindanao, Iranon, mga Maranao. Hantingin natin ito. Patay, hinahanting ka na to. Hinahanting ka na, boy. Tingnan mga kababayan ha. Bukod pa dyan, ito pa oh. Ito pa oh. Ito pa yun mga kababayan. Mamaya. Balikan natin yan. Balikan natin yan mga kababayan ha. Kapag ito ay mahuli natin, ilibing natin ang buhay. Nako. Ilibing natin ang buhay. Mhm. Ito panigurado na ito. Susunod ito sa mga ibang mga tao na binanata ng mga Muslim. Nako. Luluhod ito. Nako. Ito sa huli luluhod ito. Ihingi ito ng walang katapusan ng sorry. Tingnan ko lang pare. Tingnan ko lang. Kung hindi ka lumuhod na naman sa mga Muslim. Hihingi na naman ito ng walang katapusan ng patawad. Hindi ka namin mapapatawad sa pinagsasabi mong putang ina mo. Nako po. Feedback sa'yo yan. Tarantado ka, ang sakit ng kamay ko, pero kumulo-kulo ng dugo ko sa'yo, gago ka. Nako. Ang taba-taba mo na, baboy mamo ka, baboy baboy damo ka. Kung tirahin mo si Ruben Padilla, kung ano-ano nang pinagsasabi mo, sinasabi mo na si Ruben Padilla ay ginagamit niya ang mga Muslim para manalo sa pagkasenador. Nagkakamali kang, gago ka. Nako. Nagkakamali ka. Paano ka pa nakarating doon sa Marawi City? Pati yung mga Mauti Group, tinira mo rin. Anong pakialam mo doon? Kaya nga. Bakit pati yun? Dinamay mo pa. Sinama mo pa sa content mo, putang ina mo. Ang sarap mong murahin. Alam mo sa totoo lang, itong kamay ko masakit ito eh. Masakit ito eh. Pero kung nasa harap kang putang ina mo tarantado ka, sasampalin kita ng magkabilaan eh. Paluluhurin kitang gago ka eh. Ang laki-laki ng katawan mo, para kang baboy. Baboy ka eh. Sa lahat ng mga Kristo, mga iglesia ni Kristo, panoorin niyo itong content na ito, yung video na ito. Ang tawag niya sa inyo, kliling. Kliling ka, mga kliling daw kayo. Kasi nga daw, si Rodante Marcolita, nakulong, wala da kayong nagawa. Pati si Marcolita, pati iglesia ni Kristo, tinira nito. Tingnan niyo itong pagmumuka nito, pagmasdan nyo, naka-face mask yan. Pwede natin yung gawing AI. Tanggalin natin yung face mask para makita natin yung pagmumuka nito. Nako. Akala mo man kung sinong matapang ito. Ako, yan. Ikaw mismo nagsabi na ang mga Muslim ay may mga matatapang, mayroong hindi. Akala daw niya matapang. Subukan mo nga, pumunta ng Mindanao, baka hindi ka makabalik dyan sa kinaroroonan mo. Tarantado ka pala eh. Alam mo, tingnan nyo. Mga kaibigan, tingnan nyo lahat ng content ko, lahat ng mga video ko na in-upload ko sa Facebook. Hindi ako nagmumura. Pero tandaan nyo, nagmura ako ngayon dahil kumukulo ng dugo ko sa putang ina to. Danilin Baksal, tandaan mo yan. Kapag makita ka namin,
Ililibing ka namin ng buhay, putang ina mo, malutong na putang ina para sa'yo. Nako. Okay. Nako. Mga kapatid natin Muslim, hantingin natin to at ilibing natin ang buhay. Okay? Tandaan nyo to ha. Danilin Baksal, i-shares nyo para makita nyo, mapanood nyo kung anong pinagsasabi nito. Anti-Muslim to. Anti-BBA, anti-Sara Duterte. Ito, pro-BBM to, tarantado to. Kung dipinsahin mo si Erwin Tulfo, akala mo kung sino ka. Makikita ka din namin, luluhod ka na naman at hihingi ka ng tawad. Okay? Hanggang dito na lang mga kaparekoy. Yan mga kababayan, grabe. Yan po ang ano sa kanya. May kumagat po dito sa kanyang hamon at tumugon na hindi po natatakot. Sabi nga ng comment dito na isa, lechonin na lang yan natin. Sabi ni Jimmy Lo. Nako po. Kumatapang siya, ba't siya nakamask? Takot na kilala. Oh. Kita nyo, itong ibang mga vlogger ni Marcos, meron pang isa dyan may nakamask din dati. No? Nagtanggal na rin ng mask. Di ba? Kasi ang tapang, humihiram lang ng tapang sa kanyang mask, no? Di naman pala ganung katapang Kasi nga, nakamask Yun ang hirap kasi, di ba? Dahil nga sa nag-aantay ng bayad, ng bigay. Siya na rin mismo may sabi mga kababayan, di ba? O, siya na rin mismo may sabi. Sabi nga nila ko, yung tawag nila sa kanya, baboy damo. Baboy damo ka pala. Ito yung video na yun mga kababayan, no? Oh. Ito kasi si Sir ito yung nagpunta dyan sa Senate kasi di ba, sino ba naman yung mga galit dito kay Tuplok, mga kababayan? Di ba ang ginagawa ni Tuplok? Anong sinasabi ni Tuplok noon, mga kababayan? Magkikwilyo daw siya ng mga senador pag magtuloy ang Blue Ribbon. Mayroon ditong nag-comment. Sino ito? Assalamualaikum sa lahat ng kababayan namin na mga mapamuslim, man o Kristiyano. May isa tayong kababayan magbibigay ng 50K. Sino bang makakapagturo kung taga saan ang lalaking ito, saan nagtatrabaho, kung saan madalas pumunta, makipag-ugnayan po kayo sa mga leader natin dahil ito pong taong ito ang nambastos sa mga Muslim, di lang binastos, manalait pa, kakayahan ng mga Muslim, tinawag na moklo at kung ano-ano pang pagmamaliit. Bangsa Miranao TV. Naku po. Parang sumisikip na yung mundo ng pigere. Parang sumisikip na yung kulungan mo Parang dito po sa comment section niya yung mga kababayan, itong video niya nandito ito. JR Batuan yung nag-comment ito. At galing daw ito ng Bangsa Miranao TV. Nako, mukhang napansin ka na. Mukhang sa pagpapansin mo, napansin ka na yata. Ito pa mga kababayan. Ito ang mas matindi ngayon. Ito Ito mga kababayan, no? Ito Richard Palacio E. Vallejos. Ayan, no bail. Ito mga kababayan, no? Siya na kaya ito? May kaso? Iba palang pangalan na ginagamit ito. Nasa na ba yun? O ito mga kababayan, tingnan nga natin kung talagang may nahuli na ba talaga. May bagong kapapasok lang Ito, tingnan natin kung siya nga ba ito. Ito ba ito? Nahuli na daw si Efe. Hindi pa ito. Mukhang AI lang ito mga kababayan. AI lang siguro ito. Hindi pa ito na. Ito AI lang ito Hindi niya ito mukha. Hindi ito mukha mga kababayan. Hindi pa ito mukha. Yan, AI lang ito. AI lang ito mga pulis Pero yung kanina na pinakita natin, may kaso na siya. No? Ako abang-abang na lang tayo mga kababayan kung ano pong mangyayari dito sa mamang ito. Kasi po, kung bubuksan nyo yung kanyang mga vlog, napakarami po talaga ng mga paninira sa mga Duterte, kay BP Sara, kay Tatay Digong, kay Pastor Kibuloy, sa KOGC, sa Iglesia ni Cristo, at lalo na sa mga Muslim
brothers and sister. Ganyan po kabastos ang bunganga at katindi po nitong manira po mga kababayan sa kapwa-tao. Itong sorry, itong si ang kanyang channel, Epipanyo Labrador mga kababayan. So, tingnan natin kasi mayroon pong mukhang may kakaharapin na itong kaso. Ba yung pinakita ko kaninang post, nawala na lang mga kababayan. Bigla nang nawala ng inano ko muna eh. Kasi pupunta sana ako doon sa comment section noon eh. Ay sa ano. Pero ayan, maliwanag mga kababayan na ito ay sumisikip na po yung kulungan, yung piggery itong patining na ito. Mukhang malapit-lapit na yata siyang i-deliver sa daw doon sa mga kababayan. Kung baboy ha, kung baboy, 'di ba, patining na matabanan, 'di ba? Dinadala sa katayan para mapakinabangan na, 'di ba mga kababayan? Makarne na. Karne kasi yung baboy, 'di ba, pagka pinapataba. Ang hirap nito mga kababayan, baka mamaya na rin itong ay nako. Ay nako. Kayong mga balager diyan sa kabila, ingat-ingat kayo kasi nga ang sindikato ay hindi basta-basta, 'di ba? Lalo na kung may mga alam na kayo diyan. Pero paswerte mo lang kung andun ka lang sa dulo-dulo, sa gilid-gilid ka lang. Wala kang kaalam-alam, 'di ba? Kasi kung marami ka ng alam, naku po na lang talaga mga kababayan. Mapapanaku po na lang tayo kasi nga alam naman po natin kung gaano po ka katuso or kagago itong mga hawak po ng sindikato. Tapos ngayon, dito magpapadikta ka, nako, ano ka sa kanila, magiging bata ka, nako, wala ka talagang kapupuntahan, no? Kaya ingat-ingat ka lang ha, ingat-ingat ka lang boy kasi nga lumiliit ang mundo mo. Mukhang marami na ang may mga sa no? Marami na ang may mga gusto sa yung gusto kang makita. Mukhang marami na sila na gusto kang makita, ha? 'Di ba? Kaya ingat-ingat. Ano ba itong video na ito? Walang kay Nanay Linlin yan mga kababayan. At ito, bago tayo magtapos, naalala niyo yung kahapon? Ito pala yung kahapon mga kababayan, no? Dito pala nag-umpisa yon. So, panoorin lang natin ha. Dito pala nag-umpisa yon, tas yung sa labas, yung nag-walk out na siya. In Asia, in GCC, sorry, not in Asia. I do that for you. You don't want it. I don't need it. I am stable financial. I'm not doing for profit. Fine that we stop the discussion. I wish you good luck. I agree with you, ma'am. If you don't want it, I don't want it either. I am not forcing somebody to build a data center. I am not here to convince you. So let me say this. If you think the data center is something toxic and you don't want it, let's stop the discussion now. Because I don't need to waste my time with you. I wish you good luck. Yun. Yan na yung nag-walk out. Ngayong hapon sa tanan, please lang ha. Ari kita diri for only the for public consultation. So dali lang yun. Naglakat na si sir. Please, settle down. Liwag lang ganda. We are here. We are not against investors. We are not against Ayan mga kababayan, ito yan ha, basahin natin ang news na to. A Norwegian investor behind a proposed artificial intelligence AI center in Barangay Abilay Sor, Uton, Iloilo walked out of a public hearing after becoming irritated by questions from residents regarding the planned facility.
Yon po mga kababayan, na-irritate. Hindi niya maipaliwanag kung kaya't nag-walk out na lang, no? The public hearing and consultation initially proceeded peacefully as residents listened to the proposal of Investor Daniel Estefan Robertson for a 50 megawatt hyperscale EI center. However, tensions rose during the question and answer portion led by Sangguniang Bayan member Attorney Ann Rose Paro, particularly when resident raised questions about the proposed facility water source. Yan na nga po mga kababayan, tubig na naman eh. So sana, ang ganito na lang total, gustong-gusto ninyo itong EI center na ito na ang isa sa pinakamatinding pagmumulan dito ay tubig. Total, ito naman ngayon panahon na nagtatag-ulan. Ano ba naman tumulong muna kayo sa solusyon kung paano i-imbak ninyo. Sabi naman ni Marcos, di ba, pag dumating yung tag-ulan, ipunin natin ang ulan. Di ba gayon muna yung gawin ninyo kung paano ninyo maiipon yung ulan nang wala ng baha at nang magamit din ninyo sa inyong EI hyper facility, di ba? Di ba ganun mga kababayan? Di ba it makes sense? Tama hindi? Kasi di ba, si Marcos na rin nagsabi na pagka umulan, ipunin natin ang ulan. Diba, marami nga mga memes na naglabasan eh. May mga baha, sinasalok ng timba, linalagay sa sako, linalagay sa timba, balde, linalagay sa palanggana, sa plastic. Kasi nga, yun ang utos ni Marcos eh. Na pagka umulan, ipunin natin ang tubig, ang baha. So, mas maganda siguro itong mga EI facility na ito. Total, marami naman talaga tayong tubig pagdating ng tag-ulan at tubig naman din ang kanilang isa sa number 1 na kailangan dito sa kanilang project. Di ba nga dapat yun muna ang una nilang i-propose? Di, mas maganda pa, Mr. President, alam mo ba, magtatayo kami rito ng EI facility na ito at mga ngailangan ng malaking tubig. Di ba nga, Mr. President, problema mo yung baha? Well, dito sa mga gagawin namin proyekto, ay hindi mo na problema ang baha. Kami na ang sasalo ng mga tubig baha. Kasi yun ang gagamitin namin para sa EI facility. O di ba ga, baka pag yan ang mangyari, baka matuwa ang taong bayan. Di ba? Baka ang taong bayan na mismo magsabi, sige, dito rin sa lugar namin. Halimbawa ito, sa Bacolod yan, di ba? Sa Iloilo yan. O, dito sa lugar naman namin sa parting Visayas or parting Mindanao, parting Luzon. Ganon din ang gawin ninyo kung saan lugar, di ba? Para at least, lahat na tayo. Wala na tayong babahaing lugar. Kasi nga, ito na mismong mga EI facility na tambuhalang tubig ang kailangan, sila na mismo ang gagawa ng paraan para lahat ng tubig na babagsak pagdating ng tag-ulan ay iipunin nila. Di ba ga? Napaka win-win solution pag nangyari at nagkataon mga kababayan. Di ba? Tama hindi? O kayo, anong inyong solusyon sa matinding pag-ulan? Higupin or ipunin? Or ipunin ng mga itong mayroong EI company kasi malaki naman kanilang pangangailangan sa tubig. Comment down below mga kababayan kung anong inyong opinion at suggestion patungkol po sa video ito. Maraming salamat. BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye!